nga po, pinakamalakas po munang palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Sana po wag po tayong nahihiyang magpasalamat sa Panginoon sapagkat dapat inahayag natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Ako po magpapasalamat sa Lord kasi yung kaaway po talagang humahadlang. Nung nakarang Friday, ang dami niyang mga bagay-bagay na nilagay. Nandun na yung si Crisel may masakit ang ulo. Tapos, sabi ng kaaway sa akin, huwag mong iiwanan mga anak mo, baka kung anong mangyari, walang mga kasama. Kasi di ba pag Friday, yung Friday service natin. Pero ang desire talaga ng puso ko na dumalo para matuto. Kasi pagdating po talaga ng Friday service natin, marami po talaga tayong matututunan. Marami po tayong mga bagay-bagay na nais nating malaman na doon na natin na itatanong sa lingkod ng Diyos. Kaya po ini-encourage ko po kayo, pagdating po ng Friday, wag po tayong mahadlang. Dumalo po tayo. Wag po tayong, kasi po marami po talagang ginagawa kaaway, wag po tayong pahahadlang sa Kanya. Amen? Sapagkat ang Diyos ay napakabuti at nais niya tayo, patuloy niya tayo turuan. Kaya sa Diyos lamang po ang papuri. Amen? Sige po, dadako na po tayo sa pagbibigay. Hallelujah. Sige nga po, hindihan po muna natin ang ating mga katabi sapagkat nais ng Diyos yung masaya at may kagalakan ng puso natin sa pagbibigay. Amen? Sige po. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sige po. Sama-sama po natin basahin. Sa Galatians 6 verse 7. Ang sabi po rito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, ayun din ang kanyang aanihin. Amen? Napakaganda po ng verse, no? Talagang tumpak na tumpak po. Wala na pong paligoy-ligoy. Ang sabi ng Diyos, huwag ninyong linlangin ang inyong mga sarili. Hallelujah! Kailan po ba natin nalilindang ang ating mga sarili? Amen? Minsan, nalilindang natin ang ating mga sarili sa pag-aakala natin na nagagawa na natin yung mga bagay na dapat na ginawa na natin. Tapos, yung bagay na akala natin naibigay, halimbawa sa pagbibigay na natin, akala natin naibigay na natin. Tapos, yung parang nagsisinungaling, parang dinayan yung sarili mo, dinadaya mo, na naibigay mo na yon, pero yung totoo sa puso mo, andun pa rin ang pangungusap ng Diyos, na anak, kulang, hindi sapat, hindi tama ang pagbibigay mo sa akin. Amen? Pero alam mo, sabi kasi ng Lord, hindi kasi minsan naman sa buhay natin, nagiging nalilintang din tayo minsan kasi di ba sa pagbibigay natin, dumadating minsan yung pagsubok, mga laban ng buhay. Tapos, minsan aminin natin, nagagalaw po yung pera, nagagastos po. Minsan sasabihin natin, Lord, pahiram muna, babalik ko na lang. Pero, sa yung totoo po, hindi po natin na ibabalik. Amen? Hallelujah! Kaya po, pag po ganon, sapagkat ang sabi naman ng Diyos, tapat siya yung pagka sa Panginoon po talaga yon. Hindi po yun para sa kung ano man. At ang sabi nga niya rito, siya hindi mo madadaya. Amen? Hindi mo siya madadaya. Kung ang sarili mo, nadadaya mo, nalilinlang mo, ang Diyos hindi po natin madadaya. Kasi nakikita niya po tayo. Nakikita niya lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga ipinangako natin sa Diyos, lahat ng mga sinabi natin sa Panginoon, alam ng Diyos yan. Kaya hindi po natin masasabing parang nakalimutan na, gano'n-gano'n. Pero ang Diyos hindi po niya nalilimutan yan, alam po niya yan. Amen? At ang sabi nga po rito, kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen? Totoo naman po yun eh. Kung sa literal po na paghahasik, sa pagtatanim, kung nagtanim ka ng kakarampot, ayun din po talaga
anniversary. Ganun din po ang salapi na ibibigay sa atin ng Diyos na payayamanin niya tayo, gagamitin po natin sa radio ministry natin, sa music, sa instruments po natin na marami pa po tayong kulang, sa man of God, mga sacrifices po natin. Ibigay po natin yung first fruit, malapit na po, Sister Christy, parang ang dami mo naman po yata ang binabanggit. Amen? Ayaw niyo po nun. Marami po akong binabanggit kasi marami rin po ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sapagkat ang Diyos ay napakabuti at tunay pong napakabuti at hindi po siya magkukulang. Lahat po ng mga nais natin sa buhay natin, kapag sinunod natin ang Diyos, tunay po na ibabalik niya sa atin niya, siksik-liklik, umaapaw at walang sukat ikalagyan. Amen? At tunay nga na ang pera na binibigay natin, hindi po yan nasasayang. Hindi po yan napupunta sa kung ano-ano paman. Tunay po na ginagamit yan sa pagpalaganap lamang po ng salita ng Diyos. Kaya po sa oras na ito, ibigay po natin ang may katapatan natin mga tithes. Ilagay na po natin ang ating mga offering bucket. Hanggat maaari, paikutin na po natin ang ating yellow bag para hindi na po sila tumayo.